Pilipinas, kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Pag-usapan natin itong magnanay. Mahilig magtanim. Itong magnanay na ito. Itong si Loren Legarda, nagtatanim ng mga puno, plantita, di ba? Nung kampanya, yan ang gamit na gamit, yung kanyang mga pagtatanim ng mga puno. Ito namang si Leviste, si Leandro Leviste na very problematic din, mahilig din magtanim. Allegedly ng folk. Nabulilyaso ng NBI yung tanim folk niya. Huli! Kabalbon ha? Ang mag-ina na mahilig magtanim. Bow. Sabi nga kung ano ang puno, ay siya rin po ang bunga. Talagang pinatunayan po yan ni Senator Loren Legarda at nitong ni Leandro Leviste na parehas po mahilig magtanim, yung isa puno at yung isa naman mahilig naman magtanim ng ebidensya. Tila umabot nga sa level na tila namimersonal na po at malisyosong pag-atake ang hidwaan ng mag-inang ito kay Executive Secretary Ralph Recto. Yung tanim folk, allegedly, ang punterya dyan si Executive Secretary Ralph Recto. Actually, mabigat po na usapin ito eh. Kasi gusto, kung totoo man ito kasi hindi pa naman conclusive, no? Sirain ang reputasyon ng mga matataas na opisyal ni Presidente Marcos. At ang magpopondo, again, allegedly, ay si Leandro Leviste. Talaga nga naman, galit na galit kayo dyan, ha? Ang alam ko, si Ralph Recto at si Loren Legarda, magkaibigan po yan. Nasira lang po yung kanilang relasyon, I think, sira na ngayon, no? Dahil po sa anak. Dahil po kay Leandro Leviste. Sa mga pinaggagawa ni Leandro Leviste, na pagsira, siya naman ang nauna dyan eh, pagsira sa reputasyon ni Ralph Recto kasi, ang sabi, may ambisyon niya na maging governor ng Batangas. At agawin yan kay Governor V o Vilma Santos. Ayan, tumindi na po yung alitan ng dalawa na yan. In fact, bibihira nga tumirada itong si Ralph Recto eh. Si Governor V, bibihira ka rin makarinig dyan eh. Ito lang talagang si Leandro Leviste eh. Napakaingay nito eh. Diba? Ang tindi ng mga birada nito. Napakaingay talaga. Anyway, nauna pong binanatan ni Leviste si Recto para may konteksto tayo ha. Sa kanya pong mga akusasyon na tila wala namang sapat na ebidensya. Diyan magaling si Leandro Leviste eh. Akusasyon, aligasyon, wala nga ni ebidensya. Diyan siya magaling. Nananatiling tahimik naman si Recto hanggang sa maglabas si Leviste ng mga picture na AI generated pala at sinabing patunay ang mga ito na malapit kay Recto ang ilang sangkot sa infrastructure budget scandal. Ang halatang AI at kinukonek si Ralph Recto sa ilang mga tycoon, sa ilang mga mambabatas, mga big players sa anomalies ng flood control. Kinukonek po siya dyan. Hindi na nakapagpigil dito si Senator Ralph Recto at tinawag na itong kulang sa pansin. Nagra-review lang tayo dito ha. Kulang sa pag-iisip at kulang sa pagmamahal yung anak ni Loren Legarda. Aray ko po, mukhang totoo naman. Noon naman nag-uusap ang mga senador upang mabasag po yung impasse sa Senado sa pamumuno po ni Senator Alan Peter Cayetano. Iniulat naman po na hinihingi ni Loren Legarda ang ulo ni Recto kapalit ng kanyang pagsuporta sa kabilang panig. Talaga nga naman, Mabuti na lang at nanaig ang katwiran at hindi pinatulan yung naturang kondisyon na yan. Ngayon naman, moving forward naman, pinag-uusapan naman ngayon yung pagtatanim ng folk. Laban naman kay Recto sa pamamagitan po ng isang bugaw na maglalako raw ng mga babae. Grabe ha, ginawang commodity yung kababaihan dito na nag-aalok po ng aliw. Nabisto po ito ng National Bureau of Investigation o NBI matapos po yung kanilang isinagawang entrapment operation at dito po nadakip na nga ang isang talent manager at ang kanyang talents. Hindi lang isa hindi dalawa. Alam ko 4 na talents yan Sa isinagawa pong investigasyon, kumanta yung talent manager at ibinahagi niya na plano daw po talagang i-frame up si Ralph Recto sa kasong human trafficking gamit po ang mga babae. Kasabwat ang mga babae. Babayaran ng mga babae para magsabi kayo ng mga kasinungalingan laban kay Ralph Recto. Uy, mabigat na kaso yan pero hindi nakalusot sa NBI. Kung mapapatunayan po na totoo, itong mga paratang na to, talagang nakakabahala yung mga ganitong hakbang na iniuugnay po dito sa batang mambabatas na si Leandro Leviste.
Lumilitaw po na handa niyang gawin ang lahat para mailagay po sa alanganin ang kanyang mga kalaban. Ganyan katindi. Ang daming pera eh. Hindi pa natin pinag-uusapan dito ha. Yung anomalya sa solar projects. Nako, may kaso pa rin po yan. Susumpinan na po yan, no? Yung magnanay na yan, no? Labas pa po yung usapin na yan, ha? So, ganyan talaga yung karakter nito ni Leandro Leviste. Kung kalabang ka niya, ilalagay ka talaga sa alanganin. To the point na, allegedly, magtatanim ng mga ebidensya. At magpapakalat ng mga mali-maling impormasyon. Dagdag pa rito, nagpataw nga rin po kung inyong matatandaan, no, ang Department of Energy, pinagmumulta po ito si Leandro Leviste ng 24 billion pesos ha. Napakalaking halaga po nito ha, 24 billion pesos laban po sa Solar Philippines. Ito po yung kumpanya itinatag ni Leviste dahil sa hindi nito pagtupad sa power commitments sa ilalim po ng naantalang renewable energy contracts. Ito yung sinasabi natin sa mga previous vlogs natin Tinawag nga ito ni Lito Atienza na big joke Kasi si Leandro Leviste, ang capitalization niya 1 million pesos. I repeat, 1 million pesos lang. And papaano nakuha yung prangkisa mula sa gobyerno at na-award yan sa mga kumpanya ni Leviste. Multi-billionaire na ngayon. Pero yung commitment nila, yung energy supply, yung renewable energy supply na pangako nila sa gobyerno, hindi nila tinupad. Pinagkakitaan lang yung prangkisa hanggang makakuha ng mga investors at mabenta na. Sino ang paldo? Kayo. Kawawa ang taong bayan, si Leviste ang pumaldo. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Isa sa ilalim na po yan sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Itong mag-ina na to, si Loren Legarda at si Leviste, dahil may mga reklamo po na may kinalaman sa umano ay paggamit ng kapangyarihan para magkaroon po ng prangkisa si Leviste at mamonopolize ang solar power industry. Kasi exclusive rights ang ibinigay sa kumpanya nila. May exclusive rights sila pero hindi naman nila tininabaho. Hindi nila na-provide yung pangako nila kapalit ng exclusive rights na yan. Yung prangkisa nga sinasabi natin, no? Ilang taon nang lumipas, pero hindi pa rin po na isa sa katuparan dito mga ipinangakong supply sa kuryente mula sa mga solar franchise ni Leviste, dahilan po para makansila na nga, in fact, no, yung mga kontrata nito sa gobyerno. Nalugi po ang taong bayan. Wala po tayong napala. Pinaasa lang tayo sa pangako nitong mga kumpanya ni Leviste. Sa totoo lang, hindi po biro itong sigalot na ito, itong issue na to na kinakaharap ng mag-ina. Kung mapapatunayan po ang mga reklamong isinampa laban sa kanila, abay nararapat lang po na managot sila sa ilalim po ng batas at magsilbi na rin po itong paalala sa mga susunod na henerasyon ng mga politiko. Hindi araw-araw Pasko. That time si Loren Legarda that time, nung nakuha ni Leviste yung prangkisa, chairperson siya ng Committee on Finance ng Senado. Sabi pa nga ni Lito Atienza, inalok daw siya. Tutulungan kita, tulungan mo ko. Galawang trapo galawang politiko. Sa dami po ng mga hamon na kinakaharap ng ating bansa ngayon, wala pong puwang ang mga maruruming pamumulitika sa ating lipunan. Maawa po kayo sa taong bayan. Pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan. In fact, hinalal kayo bilang isang senador. Loren Legarda, hinalal ka bilang senador. Leandro Leviste, hinalal ka bilang kongresista. Gampanan mo yung tungkulin mo. Huwag mong biguin ang taong bayan kasi may pangako kayo sa taong bayan pero paulit-ulit ninyong hindi tinutupad yung mga pangako na yan. Ngayon, sa ombudsman na kayo magpaliwanag. Komento ang inyong opinion, reaksyon sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee nasa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Paalam po.